Samot-saring parinig ang nakikita at naririnig natin sa ngayon sa social media na kung saan nga ba kukuha si Mama Melanie ng pangtustos niya pang araw-araw kay Reyna. Walang katapusang pangbabatikos kay Mama Melanie, maging ang mga iba't ibang solid founders ni Reyna at sa lahat ng mga supporters at mga sponsors ay talaga namang hindi pinapalampas ng mga iba't ibang bashers. Ganon pa man nakikita natin na anuman ang mangyari buong buo ang loob ni Mama Melanie upang ipagamot si Reyna sa lalong madaling panahon. Ayon pa sa mga bashers, si Hasa26, Rowenim at Reyna's community nga raw ang nasa likod sa pagbawi ni Reyna na talaga namang sinasabi na sinulsulan daw si Mama Melanie. Ngunit makikita naman natin na ayon sa interview ng barangay noong panahon o araw na talagang binawi na nga ng tuluyan ni Melanie si Reyna, ay nagpahayag si Mama Melanie na maliwanag na sarili niyang desisyon ito at kaya niyang panindigan ang kanyang anak sa kanyang pagsusuporta at meron naman siya itong pagkukuhanan at talagang itataguyod niya ang kanyang anak sa abot ng kanyang makakaya. Kaya naman mga Karina, laking pasasu tayo na wala at hindi hadlang kung sino man ang mga nang babatikos sa pamilya ni Reyna sa ngayon, lalong-lalo na sa mga kapwa natin founders at mga kapwa natin vloggers na talaga namang sulit Reyna ay nagkakaisa. Ayon pa sa ating source ay magkakaroon nga ng pangkabuhayan in the future sila Reyna at mga iba't iba pang mga pwedeng magawa at pwedeng mairegalo or maibigay ng mga iba't ibang nagmamahal kay Reyna. Kaya naman sama-sama nating sundan, abangan ang mga darating pa na kabanata sa buhay ni Reyna. Kaso sa ginawa ni Melanie, nagsinungaling kasi siya, yung parang pangtatraidor sa kanya ang ginawa niya kay sa Team Kalingap. Gaano lang naman, alam mo sa totoo lang, kahit kukunin talaga niya yung anak niya yun eh, ibibigay ng Team Kalingap yun eh. Dapat nagsabi siya ng totoo. Yun lang naman yun ang issue doon, na Kuya Bal, Kalingap Rab, doon muna si Reyna sa akin kasi mayroong magpapagamot sa kanya, dadalhin daw sa Maynila. Okay naman yun, sa Team Kalingap, walang problema yun. Pero, ang nagutos kasi sa kanya, may galit sa Team Kalingap. Gigil na gigil. Kaya, ang sabi niya, nakaganti na daw siya. Oh, wag mo sa akin sabihin na hindi mo sinabi yan. Nakaganti na daw siya. Sa Team Kalingap kasi nagwagi daw siya, pinakuha si Reyna. Oh, yun ang totoo. Diba? Yun ang katotohanan na nakaganti na siya. Dahil nakuha niya daw sa pamaraan niya si Reyna. Sa pamamaraan ng hindi maganda. Sa pamamaraan na may pag-uutos. Sa pamamaraan may sariling interes. O ganun yun. Kung inamin na lang niya sana, di ba Maldita? Kung inamin na lang sana niya na may mag-sponsor, maluwag pa sa dibdib yun na aalis ka ng walang mga basher. Na tayo pa mismo ang tutulong. Magtulungan pa tayo. Hindi yung, pahiramin ako ng 30,000. 30,000, alam mo ang Sintlux? 4 na baboy, isang unga. Ay, unga ba yun? Oink-oink. Isang baboy lang patay na sa Sintlux. Oh, di ba? Kaya hindi siya dapat maganyan. Dahil hindi lang si Reyna ang anak niya, mayroon pang nangangailangan ng sustento niya sa pera niya. Hindi lang si Reyna. Kaya nga sabi ko, hindi na lang sana siya nagsinungaling. Dahil sasabihin niya walang perang involved, kalukuhan. Dahil ikaw hinawakan ka namin, sa likod mo kami. Tapos sasabihin niya walang perang involved. Nako, Diyos ko. O paano yan? Sino ang dapat naming pagkatiwalaan? Si Rowenim ba? O si Founder Ann? Well, alam niyo naman, syempre, pipiliin natin yung talagang may kredibilidad at nagsasabi ng totoo. Kung papakinggan natin si Founder Ann, masasabi natin na kahit papano ay mayroon siyang pinagbabasihan. Kasi nga, galing na siya dun eh. Kumbaga nagawa na nila yun. Pero gaya nga na sinasabi niya, nagawa daw nila yun, no? Yung pagkuha kay Reyna, planong pagkuha kay Reyna noon, at sila din ang nasa likod ni Ate Melanie. Maganda naman daw ang kanilang layunin. Samantalang yung iba, yung ngayon, yung version ngayon,
sabihin na natin yung grupo siguro nila Rowing at ng iba pang sponsors o kung sino man yan ay mayroong galit lang sa Kalingap. Kaya nga sinasabi nila na sinulsulan daw itong si Ate Melanie. Hindi magkukusa daw si Ate Melanie, nakunin si Reyna kung tutusin. Dahil gusto niya lang alagaan, bigla-bigla na gano'n na lang, na nagising ka, nauntog ka, tapos gusto mo nang alagaan. No? Tapos sasabihin mo, merong kang business, no? Na pagkukunan, may grocery, may baboy. Paano kung namatay ang baboy? Ate Melanie, kaya nga, hindi ka panipaniwala. Kasi naman, Ate Melanie, magsabi ka na ng totoo, okay lang naman yan eh. Anak mo yan eh. Karapatan mong bawiin si Reyna sa Kalingap. At kahit na anong panahon na gustuhin mo, ang importante lamang, sabihin mo yung totoo. Bakit hindi ka panipaniwala? Kagaya ng sinasabi ni Founder Ann, na mayroong mga tao sa likod mo. May mga sponsor dyan na handa kang tulungan. Ang tanong hanggang kailan? Na nag-uudyok sa'yo na kunin si Reyna. At ito ang problema, hanggang kailan? At hindi lang yan, syempre, hindi lang basta-basta sila magsasalita sa'yo nang walang kapalit yan. Siyempre, mayroon din silang pakinabang. Balik, wala na libre ngayon. So, depende na lamang yan. Ate Melanie, magsabi ka na lang ng totoo. Kung ano yung sinasabi ni Founder Ann, baka talaga naman totoo. Kaya nga, nangihinayang yung iba, nababas ka, dahil maganda na kahit papano ang lagay ni Reyna sa Kalingap. Hindi naman inaangkin eh. Makita lamang ng Kalingap na okay na si Reyna at kaya niya nang tumayo sa sarili niyang mga paa, kahit papano, ay pwede nang maibalik sa inyo. Pero dahil dito, dahil lang sa pagsulsol ng iba. Ngayon, sinasabi pa ni Rowing kanina, nadinig natin, hindi naman sa panghahamak o pangbabas kay Rowing na wala naman daw kinalaman yung mga taong nakikipag-usap kay Ate Melanie. Na hindi naman daw sinulsulan, hindi naman inutusan dahil doon daw sa pagharap sa barangay ay sinabi daw ni Ate Melanie na sarili niyang pagpapasya yun. Siyempre, natural sasabihin niya na sariling pagpapasya niya yun. Alam ka naman sabihin niya na napag-utusan ako kasi bibigyan daw ako ng pera. Tutulungan nila ako. Di lumalabas nga na nakikinig siya at may mga tao sa likod nila. Hindi yun ang katwiran. Rowing Kaya pagdating sa ganyan, mukhang tatalunin ka, Founder Ann, at lumalabas talaga na mayroong mga sponsors na may galit sa Kalingap. Kaya gusto nilang kunin si Reyna. At siyempre, alam na alam niya yan. Dati siyang ganun no? May nakita pa nga na kasama sa GC. Kasama sa GC si Ate Melanie. Nakita pa sa video call. So, paano na yan? Andyan yung mga ebidensya. Wala namang mali sa pagkuha ni Ate Melanie sa anak niya. Ang mali lamang, nagsinungaling pa siya. Yung tindahan, yung business, kung ano man ang itutulong sa kanila ng mga sponsors, na di umano yung sponsors na nasa likod nila. Ang tanong dito, hanggang kailan? Kasi alam natin, Ate Melanie, kahit ipagpilitan mo pa na ikaw lamang ang gustong magtaguyod sa anak mo, pagdating dyan sa iyong kung ano man ang meron ka, may iba ka pang anak. Paano mo pagkakasyahin ang budget na yan? Pagpapagamot lang. Baka isang baboy lang yan, 2 baboy, wala na. Hindi pa yan. Kung wala pa kayong kakainin, baka kakain nyo na yung baboy. Wala na kayong pambenta rin na yun. Hindi naman sa pangmamaliit, Pero sinasabi lamang natin dito, yung totoo, yung realidad. Dito, sino ang papakinggan natin? Itinatanggi lagi ninyo na walang kinalaman. Sila Rowing walang kinalaman. Yung mga ibang Reyna na grupo dyan. Binubuking na nga kayo ni Founder Ann. So, sino ang papaniwalaan namin? Si Founder Ann? O yung grupo nila Rowing at ng iba pa dyan? Rowing, galing-galingan nyo naman. Turuan mo naman si Ate Melanie. Magsisinungaling lang din naman si Ate Melanie. Hindi pa totoo. Turuan mo. Lamang na si Founder Ann. Nabubuking na kayo. Pag ganyan, paano na ang mangyayari dyan? Aminin nyo na lang. Bait naman kayo. Sige na. Magsabi na kayo ng totoo. Ganun na kayo. Ako po, si Ate Melanie, o ako po ay taga-suporta ng Reyna. Ni Reyna, ganito po ang gagawin po namin. Ganun. Basta marami.